Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na to with evidence. Naku po, parang kumampi si Raul Manuel kay PRRD noong sinabing may mga blanco sa BICAM report. Napansin pala din ito ni Raul Manuel. Ang kaibahan, ang ano ng kabibig ba is, ito palang BICAM report ay hindi binigay personally, pero ito ay in-email sa kanila. Kaya hindi nagsisinungaling si Pangulong Duterte at si Congressman Ungab na merong mga blanco sa bicameral report. Ito ay sinang-ayunan ni Senator Bato de la Rosa na inamin talaga niya na may blanco sa BICAM report at kaya nga hindi sila pumirma. Kaya yung iilang mga senador lang ang pumirma. Si Senator Win Gatchalian sinabi niyang walang blanco sa BICAM report. Ano ba talaga? Dalawang magkaibang BICAM report ang ibinigay ng mga para basahin ng mga senador, yung isa kompleto, yung isa may blanco. Naku kabibig, ang mga tao ngayon ay nagdududa na kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Yung ibang nakapirma daw ay sinabing walang blanco, pero yung hindi pumirma ang nagsabi na blanco talaga. At isang kongresista na si Raul Manuel ang nagsasabing may blanco. Eto kabibig ha, ang isang interview ni Raul Manuel kung saan kanyang isinaad na mga may blanco talaga sa BICAM report. Makinig tayo mga kabibig ha. Ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blanco. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakatutok si Jonathan Anda. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugma. Sabi ni Raul Manuel, tugma ng mga blanco talaga ang BICAM report. So, hindi nagsisinungaling si Pangulong Duterte at Congressman Ungab. Nagsabi kasi, diba sabi ni Marcos lying? Nagsisinungaling yan. Si Marcos parang hindi alam. BICAM pa lang pinag-usapan. Gaa ang kanyang pag-understand. So, tama. Tama si Pangulong Duterte at Congressman Ungab. Ito na si Raul Manuel ha. Tingnan niyo kabibig Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may ente, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Yan ang sabi ni Manuel ha. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, mayroon palang mga blanks. On my end, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blank kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. So, meron talagang blanco mga kabibig. Sinabi pa nila si Pangulong Duterte ay sinungaling. Ito na si Manuel na nagsabi. Kasama sa BICAM report na na-ratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan. Ang tanong, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot, ang mga bahagi ng BICAM sa kayong Pangulo. Tingnan nyo ha. Na-ratify ang BICAM na may mga blanco. Ano masasabi nyo dyan? Mga Tarianista, mga BBM supporter, sino ngayon ang sinungaling? Si Raul na nagsabi, na-ratify ang BICAM na merong mga blanco. Ang tanong ni Raul Manuel,
Sino ang nag-fill up sa mga blanco? Yun ang dapat managot. At dapat sumagot ang mga bahagi ng BICAM at saka yung Pangulo, sina Grace po, Chis Escudero, Romualdez, Zaldico na nag-resign. Sila ang dapat managot. Ba mga kabibig? O eto pa. Si Senator Bato de la Rosa, nagsalita na rin mga kabibig hinggil sa issue na ito. Kasi sabi ng ilang, kung si Pangulong Duterte na nagsabing blanco, dapat yung mga ibang senador na hindi pumirma, dapat magsalita din sila. O sige, nagsalita na si Senador Bato. Take note ha, si Manuel nagsalita. Nakita niya ang mga blanco, na-ratify ang BICAM kasama yung mga blanco. Ang tanong ni Manuel, sino ang nag-fill up? Ito na, Bato de la Rosa, magsasalita na din. Para malaman natin ginagago tayo nito. Ito na. Nga sa ipinasang Bicameral Conference Committee report kaugnay ng 2025 national budget. Dagdag pa ng senador, minadali raw itong ipasa. Narito ang balita ni Yun din ang rason ni Raul Manuel, hindi nabusisi kasi minadali. Mabilisan lang ang pagbasa ng BICAM, 'di ba? Minadali, paspasan lahat. Jane Conita. Pinatotohanan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagsisiwalat ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab hinggil sa kontrobersyal na 6.3 trillion pesos national budget. Sa Basta Dabueño podcast interview kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito nila hinimay na may mga blankong items sa Bicameral Conference Committee report na pinirmahan mismo ng ilang mga kongresista at senadora. Nako. Sabi ni Senator Bato, minadali daw ng mga miyembro ng komite ang pagpapapirma sa naturang budget. Totoo yan. Ganoon talaga yung pagpirma nila sa BICAM. Minamadali nila. Pinapapirmahan kaagad na yung may mga blanco doon na yung mga halaga, no? Yung mga presyo ng mga project. May mga napag-usapang kasunduan na daw kasi ang Senado at Kongreso hinggil dito. Pero sabi ni Senator Bato, hindi raw ito sinunod ng BICAM Committee. So, hindi nga ako pumirma doon, kaya nga ako nag-book out doon sa BICAM no, umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Ngayon sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng BICAM report. But pagdating doon sa closing yung BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ako makapirma na hindi ko pa nabasa? Tama. Pero ganoon pa man, nagmamadali, pinirmahan nila. Pero ako, umalis ako. Hindi ako pumirma. Bagaman hindi lumagda si Bato sa naturang BICAM report, pagkatapos nito ay pinadalhan pa rin siya ng kopya. Pero blanco pa rin daw ang mga presyo at halaga ng mga proyekto. Agoy. Dapat daw kasi ay transparent lahat sa panahon ng BICAM ang transaksyon, pagbili, pag-amyenda at maging ang pag-transfer ng halaga ng budget. Matapos nga maisiwalat ang kontrobersyal na 2025 national budget, ay itinanggi naman ito ni Bongbong Marcos Jr. at tinawag pang sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinigundahan naman ni Senator Bato ang pagkwestiyon ni dating Pangulong Duterte sa mga miyembro ng komite sa pagpapapirma nila ng mga blankong items at kung bakit ito inaprubahan ni Marcos Jr. Dapat hindi mangyari yan dahil very dangerous yan at it defies logic nga bakit ka magpirma na hindi mo alam. Mahirap i-explain sa sarili mo. Walang presyo, pinirmahan mo. Opo. Bakit ganun? So, yun ang talong dyan. That is dapat i-address ng buong Kongreso. Hindi lang ng House of Representatives, kundi pati ng Senado. Samantala, may paalala naman ang senador sa publiko, lalo na ngayong darating na halalan sa pagpili ng mga lingkod bayan na totoong may malasakit at pagmamahal sa bayan. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon.
siguruhin ninyo na yung pinipili ninyo magiging membro ng House, yung representative niyo sa House at saka yung representative ninyo dito sa Senado Correct. ay nagmamahal sa bayan. Hindi yung nagmamahal sa sariling bulsa, hindi nagmamahal sa sariling kapakanan, sariling interest, kundi ang minamahal talaga dapat yung buong bansang Pilipinas. Ito si Jane Cognita, inyong Citizen So yun kabibig ha, nagsalita na rin si Bato de la Rosa. Paano na yan? Sino ang managot? Sino ang mag-explain sa mga blankong nandoon sa BICAM? Si Win Gatchalian, sinabi niyang walang blanko. Kaya pumirma siya, napirma siya, tininan daw ng kanyang mga, tawag dito, mga member or yung mga taon niya, tinignan yung BICAM report, wala na daw nakitang discrepancy, wala na nakitang mga blanco. Ano ba talaga, Win? Si Amy Marcos nagsabi na. Si Raul Manuel nagsalita na din. Si Bongo hindi pa ha. Si Bato de la Rosa nagsalita na. 3 versus 1. Itong isang ito, si Win Gatchalian pumirma. Si Amy Marcos, Bato de la Rosa hindi pumirma. Si Raul Manuel pinadalhan lang ng BICAM report through email at nakita niya may mga blanco talaga. Same sa inalathala ni Pangulong Duterte. Sa iyong kabibig, sinong paniniwalaan nyo? Maniniwala kayo kay Win Gatchalian na sinabing walang blanco kaya pumirma siya? Or naniniwala kayo kay Raul, kay Bato de la Rosa, at kay Amy Marcos na may mga blanco? Kay Amy Marcos, hindi siya pumirma kasi may mga blankong papel, tapos need pa siya ng mga dokumento. Si Bato naman, mabilisan ang pagbusisi, parang walang oras. Si Raul Manuel naman, sinabi din ni Raul Manuel dito na talagang minamadali ang pagpasa ng BICAM. Sobrang ipit na ng oras talaga, mabusisi yan. On my end, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blank kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganun. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, mayroon palang mga blanks. Tingnan nyo. So, totoong may mga blanco, mga kapipi. Ay, naku, paano nila ito lulusutan? Meron na bang statement si Bongbong Marcos? Baka sabihin naman ng Bongbong Marcos, he's lying. Diba? Lying kayo. Gawa kayo ng istorya. Mga ganun ba? Yun mga kabibig ang ating latest libak-labak for today. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Nako, grabe, ang daming skandalo ngayon, ang daming pinag-uusapan sa social media. Puro politiko, parang yung sa showbiz, parang nasa pawa na talaga. For how many years, reigning ang politics na pinag-uusapan. Yung showbiz, ilan-ilan lang, tapos mawawala. Balikin naman sa politics ang pinag-uusapan ng maraming tao. So, ganon talaga, lalo na malapit ng eleksyon. Diba? Lalabas ang mga baho ng mga ilang politikong tumatakbo at depende na sa mga Pilipino to reflect, to know the candidates o mga politician na tumatakbo. Kaya wag tayong agad-agad maniwala sa mga matatamis na mga panalita at yung mga extra bigayan dyan. Kasi pag nakaupo na sila, doble, triple ang kanilang harbutin sa kaba ng bayan. So, hinay-hinay ka din ha. Tingnan mo, busisihin mo talaga yung politiko. Huwag agad maniwala sa mga statement nila. Yun lang po mga bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.